At patuloy ako makita ulit kayo umaga ito, pagkalipas silang ilang panahon. Hindi tayo naging abala. So, konting updates lang. May session ang Kongreso ngayon. Nagbukas kami ng July 22 for the third regular session. At yun ay kung araw ngayon ng SONA, State of the Nation Address ang Pangulo. At ngayon ay nasa magkakamali, apat na linggo ng session. May session kami hanggang September 28 or 29. And after that, we will go to recess for more than 1 month. At siyempre, October 1 ay fighting ang candidacy. Yes. Then we will return to Congress November para sa session ulit. So, pinagkakabayan ng Kongreso ngayon ay yung pagtalakay sa proposed 2025 national budget sa halagang 6.3 trillion pesos. Sa nakalipas na 2 linggo ay sinasagawa na namin ang hearing per department. Bilang member ng Committee on Appropriations, ang inyong lingkod ay abala sa hearing na yan na ginagawa 4 na beses ang linggo, Monday hanggang Thursday. So, nakalakay na namin yung mga ibang departamento like agriculture, yung trading industry, no? Di ba pa mga mahalagang mga departamento? Nakakasa kayo na pinapantay natin ang budget na ito, magawa sa administrasyon tayo, at ako suporta sa ating Pangulo, ay malaya po tayong nagtatanong ng mga congressmen para ma-usisa na gusto pag-aralan ang proposed budget na ito. Sa mga programa at proyekto naman, patuloy po na dadala ng mga proyekto sa District 1, yung mga hihingi sa ating mga barangay, road concreting, farm to market roads, flood control projects, mga tulay, school building, health centers, daycare centers, gymnasium, ginagawa po natin yan. So, ginagawa po natin ang trabaho bilang mababatas sa local at sa district level, yung mga proyektong pangkapalaran dadala natin, at sa Kongreso naman, aktibo tayo na nakikilahok sa mga deliberasyon at sa mga talakayan doon sa pagsusulong ng mga pagkakalas. So kung mayroong tanong, no? Sige, akala ko seniority. Sige, tanong muna. Simula na dalawang taon na kayo Congressman ngayon, ilang billion na Isang term pa naman ako, no? Pakalawang taon, no? Wala akong exact video, siguro ikukulit ko yan para makukulit ako sa sarili ko. Makukulit ako sa district ko. Pero malaki-laki na rin amount yan, ano? Malaki amount na rin yan. Bagamat ang malaking bahagi kaya hindi naman dito sa district i-implement o binibigay ko sa regional office. Sa setup kasi ng DPWH, yung mga malaking proyekto ay kailangan sa regional office o central office i-bidding. Pero malaki-laki na rin yung mga pondo na dala natin dito. Nakikita yan sa paligid, yung flood control na natin yan, malaki na yan. Yung mga tulay, mga tulay sa ating highway ay pinapadala natin kasi mga luma na. No? Example, sa Baco, yung alat, very bata pa ako, more than 50 years ako yan. Eh ngayon, very busy ang lugar na yan. Napuntang Puerto Galera. Kaya yun ay for replacement na. No? Sa mga flood control projects, yung mga binabang lugar, like yung Nauhan, parte ng Inarawan, hanggang Tingkan, yan ay critical yan. Takot yung bayan, Nauhan, Victoria sa Kalapan, ang tatamaan dyan. Kaya, all the way, no? At yung ibang parte ng Nauhan, like sa parte ng Evangelista, Arangin, pero din, no? So, yan ang malaking gayat ng ating pondo sa kanyang proyekto. Pero malaki natin ilagay sa school building construction, sa construction ng mga gymnasiums, kasi hindi niya ng mga municipalities at saka mga barangay. At siyempre yung road concreting, hindi mawala yan, mga farm-to-market roads. No? Hindi mawala yan. Kong, good morning po. Meron isang interview si Congressman Boy Umali regarding do sa reklamo ng mga taga-Rojas na apektado daw po yung kanilang economy, yung kabuhayan ng mga komunidad. As counterpart from the first district, ipapatawag daw yung Ormeco regarding do sa problema sa frequent brownouts. Do you have any comment on this? Yes. Nag-usap na kami ni Congressman Umali bago pa dumating yung resolution ng Rojas. At sa katunayan ay may nakapag-hearing ng Committee on Energy ng House hinggil sa problema ng
kuryente, sobre ng kuryente sa Oriental Mindoro na provided ng Ormeco. Hindi kasi ito bagong issue, kung tandaan ninyo noong 2022, ay nagkaroon tayo malawakang brownout. Kaya nung isang taon pa ay nag-hearing ng Committee on Energy. So, at nagkapirmado ng ilang beses ang management ng Ormeco. No? Siguro itong Rojas, munisipyo ng Rojas, dahil lamang sa hindi na rin siguro matiis na nangyayari, kaya nag-file din nagpalabas ng isang resolusyon na nawagan sa mga congressmen na imbestigahan. Pero may pending na kausapin niya sa Committee on Energy. So, maring ituloy ito, idagdag, bago lumabas ang final report ng committee. Kakusapin namin ni Congressman Umali, ang chairman ng Committee on Energy, si Congressman Velasco, para alam namin sa kanya kung dapat mag-hearing muli or kung dapat i-conclude at ilabas na niya yung committee report. Kasi nga ito hindi naman bagong problema. No? Nakapag-hearing na ito ng ilang beses ang Committee on Energy. So malamang siguro marami na yung nakakausapin si Congressman Velasco na kanya nang ilabas yung report. No? Pero gusto ko lang mag-comment dyan sa usapin ito, alam naman natin ang dahilan kung bakit mataas ang sila ng kuryente. No? Unang-una, pangalawa, bakit malinis ang brownout. Pero inaami naman natin na hindi naman sa Ormeco lamang ang responsibilidad. Kasi ang power ay maraming aspekto yan. No? Generation, pag-generate ng kuryente, yung transmission, no? At yung distribution. At iba-ibang mga ahensya kasi involved dyan. Ano? Ang power distribution, Ormeco yan. Ano? Ang pag-generate, yung power provider. Yung pagdadala ng kuryente, ay sa transmission yan. O. Kaya, nangyayari turuan, sisihan. Kaya hindi dapat gano'n. So, hindi naman 100% Ormeco ang may kasalanan. Pero, hindi rin naman sila blameless. No, diba? Ganun yun eh. So, masalimot kasi ang power issue sa Pilipinas eh. Dahil chilap-chap, hati-hati. Generation, transmission, distribution. Hati-hati. Ngayon, sa pipe ng Ormeco ay dapat, sa nakikita ko, para mapababa ang singit ng kuryente, ay magkaroon talaga tayo ng competitive selection process para may award sa isang maayos, matino, reliable na power provider, power company, power supplier. Kasi sa ngayon ay emergency power procurement, no, EPP, ang malaking pinagkukunan ng supply ng kuryente natin. At pag yan ay emergency power procurement, mahal yan kasi sa batas, walang subsidy ang National Power Corporation sa emergency power procurement. Under yung ipinalo. Kaya true cost, kaya may kamahalan. Ngayon, kung makakapag-award ng Ormeco ng power supply agreement sa pamamagitan ng competitive selection process, may babalik yung subsidy ng nakukuha. Kaya bababa ng significantly ang presyo ng kuryente. Ngayon, ilang taon na ba na tayo ay emergency power procurement? 2 years? Or 3 years? So, yun ang solusyon. Ayusin ang selection process. Nagkaroon naman ng selection process 2023. Pero yun ay na-invalidate ng NEA kasi di umano ay may mga irregularities. So, ating parawagan, sana maging maayos, regular, transparent, ang gagawing competitive selection process para magkaroon talaga ng approval sa NEA ang sino mang mapapagbigyan ng award na yan at nang may balik ang subsidy. So yun ang pinaka-maagang solusyon na nakikita natin sa bagay na yan. Thank you po. Kahit po, boss, kahit pa kayo sa open sa public yung meeting. Well, ano ba naman, open, di ba? Sa pagkakaalam ko nung araw, naka-Facebook pa yan. So dapat, pero basta maging transparent, no? Para maiwasan. At saka strict. By the book, ika nga. No? Pag nahuli, at isang araw lang nahuli,
ang submission, huwag na bigyan na reconsideration kasi yan ang simula ng mga kasuhan eh. Diba? Pag meron mga ganyan, pag meron kang excuse, pag pinagbigyan, i-reconsider, yan may mag-question. So, alam naman yan ang mga sumasali sa PD. So, let's do it in the proper way para ma-award na at ang tayo nakatikim na ulit ng may subsidy. Kung doon sa radio program, sinabi ni GM Dilo na wala daw silang control sa tarifa ng kuryente, kundi ang DOE at PRT. At may sinasabi siya na even yung system law ay nasa ilalim niya ng IPIRA law. Sabi niya ay kailangan daw magtutog ang Kongreso para magbago yung IPIRA law. Meron ng mga parukalan. Isa yan sa mga sinasabi ng Pangulo sa kanyang SORA, yung amendment ng IPIRA law. Pero hindi pwedeng piecemeal, no? Ang pag-amend dyan, isang malawakang amendment yan na kailangan. Hindi madaling gawin yan, ano? Pero ina-assure natin ang mga kababayan natin na tinatalakay na yan sa Senado, sa Kongreso. Kasi isa yan sa mga panukalang administration bill ni Presidente, yung amendment ng IPIRA law. Pero it will take time kasi napaka-technical ng batas na yan. No? Kailangan pag-aralan yan na gusto. Pero in the meantime, ang mabilis na aksyon, magkaroon ng subsidy, ulit tayo. At mangyayari lamang yan kung meron tayong competitive selection process. Kaya award ang power supply agreement sa pamamagitan ng competitive selection process at hindi na yung emergency power procurement. Isa yun sa mga paraan. No? Maraming gawin. Pangalawa, dapat ay i-ramp up yung paggamit ng renewables, ano? Like solar, wala pa tayong solar sa oriental dito, wind and hydro. Bagamat may pagkakataong hindi available yan, hindi naman din sinasabing yun lamang ang pagkukunan. Mix yan eh. Na parang ingredients yan. No? So, kung may tag-ulan, suitable ang hydro. Doon tayo kumuha. Pagka season, talagang malakas ang hangin, kasi habagat, merong wind power dyan na pwede pagkuhanan. Sa mahabang summer, mula Marso hanggang Hunyo, dyan talaga ito pakikinabangan ang solar. So, talagang yan ay mix eh. No? So, may time talaga na palagay ko, malaking porsyento may puprovide ng mga renewables. At sa ganyang pagkakataon, mababa ang singil. So, ito ating parawagan din, no? Sa Ormeco, na-explore din yung pagpapasok dito ng solar energy. Si Sandy, tapos si Ed mo na. Kung hindi ako nagkakamali ko, ang Ormeco, magtatapos na ng franchise niya sa 2027. Tapos mayroon kami mga nare-renex sa isang interview na marama. May gustong, ang mungkahin ko ay gawing privado na ang Ormeco. So ano yung reaction niyo dito? Hindi ako sigurado ang 2027 na ano. Pero ang alamin natin, meron ng mga ganong mga mungkahin. Pero dapat pag-aralan din yan ng maigit. No? Ang pag-aralan ng maigit. Dahil hindi mo meron kadali ang mag-put up ng kanyang kumpanya. Kung meron papasok dyan, malalagay sa sarili poste niya, sa linya niya. Unless bilhin niya yung facilities ng Ormeco. So maraming mga dapat na isa lang alam dyan, no? Sa mga detalye, mga issues, no? Kaya titignan natin kung ano ang maganda. Dapat dumali ito sa malawakang consultation din. Hindi ito desisyon ng isang tao lamang. No? Ito dapat ay sa mailalim, sa malalim, at malawakang pag-aaral at consultation sa lahat ng mga sektor na apektado. Pero sa tingin po ba ninyo, kailangan pa ba i-renew to o... Dadaan ito sa masusing pag-aaral at konsultasyon. No? Kailangan talaga, hindi pwede sabihin na huwag kailangan iba naman. Paano kung mas palpak pala yung papasok, hindi patay tayo yan, di ba ka? Kaya kailangan tingnan mo rin. So hindi ganun kasimple yan, no? Hindi ganun kasimple. Kailangan pag-aralan yan ng maigi. Maraming issues na dapat i-consider dyan. Kaya dapat pag-aralan yan. Kung ano na po
yung plano po natin na i-connecta tayo sa Luzon Grid? Ito po ba yung matutuloy pa? At alam po meron kayong mga proposal sa Ormeco tungkol doon sa paggamit ng mga renewable energy. May sagot na po ba sila dito? Unang yung interconnection, tuloy yun. As to whether tapos agad, ibang usapan, ano? Kasi National Grid Corporation, NGCP, na hindi naman maganda ang record sa bagay na yan. Yung what I mean is, lagi silang delayed sa kanilang mga commitment, ano? Ang NGCP. Actually, yung submarine connection na yan from Batangas to Mindoro, ang target ay 2027, December 2027. Okay? Ngayon, kinausap ng Department of Energy ang NGCP. At sabi ng DOE, baka pwede naman mas mabilis. Kasi mabigat ang problema sa Mindoro, para ng probinsya. So baka pwede December 2025. Sabi ng NGCP, kaya na nila December 2025. Today is August 2024. So di natin alam. No? Maaaring sila ating determine sa Kongreso. Ang NGCP is a private corporation. No? Kaya siguro hindi karoon ka mabilis at pagkilos. Pero pa man, inaasahan natin yan as one of the long-term solution yan. Yung interconnection. Darating yan, mangyayari yan. Kaya lamang, hindi natin kontrolado kasi na NGCP is a private corporation, and you have to admit, hindi ganun ka-optimistic ang kanilang record. No? Ay yung Mindanao, to Visayas, hindi pa nila na-interconnect. Merong excess power ang Mindanao. Hindi pa nila sa Visayas. Kasi nga mabagal ang NGCP. So maaaring yan isa sa ating tatanungin, no? Sa NGCP. Kung anong kanilang plano dyan para mapabilisan. Ngayon, renewable naman, sabi ko nga sa iyo, isa sa ating pinupush sa Ormeco na itry nila. Ang hydro, meron tayo. Although, hindi pa natin na-exploit at ang potential. Ang lalaki ng ilog natin, pwede pang mag-put up talaga ng hydro na mas malaki ang potential. Kaya alam naman natin, malaking pera pang hydro. Ang affordable sa tingin natin yung solar. Wala pang solar sa Ormeco, sa Oriental Mindoro. Dapat din ang subukan ng Ormeco na i-attract nila, papasukin. Para pakinabangan natin yung mahabang tag-init, di ba? Pero mahabang tag-init natin, di ba? Marso. Sobrang init. Ang trend daw, painit yan. So sayang naman yung buong ilang buwan yung March hanggang June, hanggang July, ang init. Ang laki ng konsumo ng kuryente kasi lahat ng aircon na andar. Imagine kung nakikinabangan yung init na yan ng araw, solar. Hindi nakakatipid tayo. Kahit mag-aircon ka, nakakatipid tayo. Diba? Ngayon, pag wala ng araw, tag-ulan, December, balik ka dyan sa mga crudo. So, hindi man tayo expert dyan, pero tama ba yung logic natin? Diba? Kasi mix yan eh. Mix. So sana, we call on Ormeco to seriously consider yung provision for increased renewable capacity. Yes, Regarding yung experience ng Palo sa Mindoro, failure ang solar. Kasi yung pinangako na muna na magiging 8 per kilowatt hour lang. Ngayon, bigla na dahil malang maintenance sa yung operation ng solar, bigla itinaas ni Mr. yung ginawang 17. So, kaya natal sa mga tao. ito yun. Yung sa paluan, yan ang isa sa pinakauna. Baka hindi pa perfecto yan, no, ha? Pinakauna. Talagang wala pa yatang batas na renewable ng umpisa na yan eh. Pero meron din mga lugar na successful ang solar, like Bataan, Zambales, sa Mindanao. So siguro ngayon, mas kabisado na at alam na natin yung mga kakulangan, mga pagkakamali, ano. At siguro meron ng mas strictong regulatory guidelines para dyan sa solar. No? Nakakarating sa atin ngayong paluan, medyo hindi na po okay, ano. Yung mga operation maintenance, basta magastos pala. At saka ang laki ng space na Laki ng space nga doon, pero marami rin tayo mga pakanting lugar dyan, no? Like, South, siguro mas suitable sa South yan kasi kung titingnan ninyo, wala naman silang mapalayan sa South, Southern Mindoro, no?
dito sa atin, sayang mo yung mga lupa natin kung tatakpan mo ng solar panel, ano. Pero may mga lugar sa south, pare, hindi suitable for agriculture. Idle lang. Maaari nyo lang gamitin, ano. At saka nga, maaari ngayon, ay alam na natin, we have learned from the experience of Palawan, na pinakauna yan. Kaya siguro hindi pa ganun ka perfecto yan, ano. So, pag-aralan na maigi, pag-aralan. Sir, merong So, sinitong sila Staley sa Indonesia or Malaysia something na yung solar plant nilagay po sa lake. So baka pwede advice ako sa area natin sa lawan. pwedeng pag-aralan din yan, ano, yung At least wala akong meron tayong nakita yan, no, sa mga lugar na may mga bundok na hindi mo pwede taniman, mga mabato, lugar, no, hindi productive for agriculture, o yung mga dagat nga, no, or lake. Although marami ko sa pwede niyang pag sa lake, no, especially Lawan Lake, kasi yan ito parang ang protected area, no. Oo, tsaka source of livelihood. So marami pwede pag-aralan. Ikip ko naman, malawak ang land area ng Oriental dito. Kung tag-ulan na naman ngayon at maraming binaba ng kamakayan, ilang bayan ang binaha. At may mga nasilang infra project, katulad yung guide sa pating ng Nawal, nakita na mukhang may problema dahil doon sa picture ay manipis yung pinaka-wall. Substandard. Yun ang mga palagay. At isa pa, na concern dito sa First District, itong tulay ng Bukayaw ay may ng isang taon na tenga. At yung approach ay hindi pa rin natatapos ngayon. May mga aksidente na. So, mayroong mga tao na narinig kami na hindi daw ba dapat imbestigahan sa Kongreso. Itong mga ganitong multi-billion project. Kung yung tulay, alam ko ongoing yan, kinausap ko ang district engineer, no? Ang nag-implement region, hindi ano ng district. So, nakipag-ulayan din naman kami sa region office at ina-assure naman ako na tatapusin yung tulay na yan, ano? Yung practically tapos na yung approach na siguro dapat i-reinforce, no? So, hihingi tayo ng bagong update sa bagay na yan. Yung namang nasirang bahagi ng dike dyan sa Bagay Lauhan, ay again, regional office ng highways na nag-implement yan kasi malaking pondo basta malaking pondo, 100 million above sa regional office yan. So, kausap ko mismo ang Secretary of Public Works at Regional Director at in-assure naman tayo na kanilang i-repair yan at i-redesign, ano? At yung subcontractor na gumawa ng portion na yun ay kanilang bibigyan, no? Ng notice kasi may warranty pa yan. At hindi na papayagan na yung pagkagawa ng mga subsidy, mga subsequent, ano? So, naparating natin yan sa regional office. At kanilang gagawin yan. Kanilang i-reinforce, i-retrofit yung lugar na yun, no? At kanilang i-review yung iba pa mga design. Isa pa rin po, samantala yung galing. Yung eskwela sa Minso, yung isang building doon. Okay, Building oo. na Well, ito nga, ito ako kasi hindi ko parang yun no? Matagal na yan, more than 10 years ago. So, at ako sabi natin kung ano dapat gawin dyan. Kung talaga may problema ba structurally, no? O wala tayong information about that matter, so I will also ask ang district office na gawa niya ng report kung ano ang maganda sa building na yan. Kung recently yung mga mayors ng First District ay we understand ay nanumpa kasama ka sa Lakas CMD. Pagbaba dito sa atin sa situation natin sa First District, nagkakaroon ng local party itong GSM at saka itong MDS. Anong magiging effect nito doon sa leadership ng Lakas pababa dito sa local parties like GSM and MDS? Well, ang concern ko yung sa national party lang yung Lakas, ano? I can't speak for any local party. At yung mga mayor na yun ay may laya. Sila ang nag-decide na mag-affiliate sa isang national party. Maaaring sa pananaw nila, ay kailangan nila sumama sa national party, which is normal, no? At saka expected yan. Kaya yung pagsabi sa Lakas, 7 out of 8 mayors ng District 1, yun ay kanilang malayang pagkapasya, malayang desisyon. Kaya tinanggap naman ang partido.
At alam naman nila na pag sila affiliate sa lakas, they will have to file their candidacies as lakas. Kung yun ang gusto nila. Kung gusto nila sa ibang partido, malaya din sila. Kaya malamang, pag hindi ka nag-file as lakas, hindi ka lakas. Automatic ito, di ba? Pero masabi ko lamang, ay yung 7 mayors na yun, out of 8 mayors ay malaya na sumama. Sila ang humingi sa akin ng appointment at nagpa-appointment sila kay Speaker as party president. So, as far as I'm concerned, yan ang lakas. I cannot speak ngayon kung ano ang kanilang galaw sa local level. Sir, si Mayor Joel Teves pa yung huli. Nag-coach siya noong Tuesday sa lakas. Saan? Yung ano, nakipag-greenhouse na NBS, kung masalpador Biligaton, kasi NBS. Wala akong gano'n na mami sa local level nga lang ano. Pero walang formal na tribusapan pa. Sige ng lakas at saka sa MBS. Kasi may MBS local yan. GSM din local din. As to whether nasa patakbo yung mayor din, atay lang natin, di ba? Sir, ang balita lang yung GSM, may family party. Ito na si Robert ako yung mag-comment ha. Baka tayo mag-hold dyan sa ating pamagamit. Pakinggan naman natin ang mga nasa GSM, di ba? Parang si Robert magsabi niya. Marami na kikinig si Robert marami na hasanap to Sino po ang kalaban nyo na gobernador? Ang lakas party ay walang candidate sa oras na ito. Hindi pinag-uusapan niya ng lakas at sport. Ano? Siguro yung ganyang bagay ay sakala ko na katalakayin. Pero ngayon, sa provincial level, walang kandidato ang lakas as of now. Sa congressman, district 1 lang. Ako. District 2, wala pa rin kami kandidato sa pagka-congressman. At saka sa governor. Yung mga GSM, ang president na yan ako. I cannot speak for that. Hindi ko alam yun. Kasi wala akong information. Wala akong information. Maganda yung tanong ni Robert, ano? Pero wala akong information tungkol sa status ng GSM sa Comelec. Pero MPS, ano na? No, yes. Kasi tumakbo kami dyan under MPS yung nakaraan eh. Oo. Di ba yung dalawa ng partido, naka-register kami. MPS, siguro mas maganda tanungin natin mga taga-GSM, ano? Alam ko naman si Robert, nakakapag-interview sa GSM. Kaya, tanungin mo na siguro, no? Ay, suppose naman, hindi mo siguro mag-launch sila ng partido kung walang registration, ano? Pero na lang pwede ko sabihin, ano? I don't want to comment naman sa ibang partido dahil baka naman lalabas tayo ay nakikialam sa affairs ng ibang partido. Kaya ko lang nakakita na yun, kasi yung dinopente, parang yung labas mo sa kasa, kaya nagkita ako, bakit sige sa political parties or public or whatever. Ay, sir, ang inaano ko lang eh. I just want to be clarified on that issue. So, maybe pa natin ginawin yan, ano? Sa Comelec. Sunday. Malaking bagay po sa isang kandidato ang itaas nyo. Ano? At sa ngayon po, madami, may mga aspirante nga sa pagka-mayor na nagpapakalat ng balita na sila daw ang inyong dinadala. Ito ba may katotohanan na may kayong mga napili? Siguro pagdating ng October, hindi na makikilalaman lahat. Kasi October ang filing, ano ha? So wala pa po ngayong tinataas? Wala pa yun eh. Of course, pag lakas ng ganito, automatic naman yun, di ba? So yung mga lakas mayors, automatic na yun, di ba? Pero lahat ng yan will be finalized sa tamang panahon. Ang lungsod doon ng Kalapan, sinong kalaban ng lakas? Well, wala pang lakas dito sa Kalapan City, no? Pero it's alam naman natin kung sinong ating kalyansa dito sa Kalapan City. Because I was a member of MPS before, no? Sino ba tatanong? Ano sir? Yes, Mr. Robert. President dito si Rabino.
nagpapahiwatig na release lang for Governor. Governor Challenge the incumbent. Well, Parang huli na ano ko, parang he's running under the NP, Liberal Party, MD, lakas CND. CND lakas. Di ba na wala akong information. Ngayon ko lang nalaman yung information na yan, no? Wala akong information. As of today, wala akong information about that matter. I cannot comment pa at this point, ano. Alam ko yung tao tinukoy mo ay Vice Governor daw, di ba? Yun ang aking information. Hindi ko alam kung may pagbabago. Ang balita po ay lalapit sa inyo, si Orbe at luluhod para supportahan nyo. Well, yan tayo mga bagay speculation, ano ha? Di ba tayo hindi makailangan kung sa atin, di ba ako santo, di ba ako, ano ha? So, hindi siguro yun ang tamang approach sa akin, ano? Para lumuhod, hindi po tayo ganyan. Ano? We are a professional politician, hindi ba kailangan siguro lumuhod pa? Is there really mas mag-hire na matatakbo ito na nakikipag-ugnayan po sa inyo? Ano, yung. Halimbawa po, Vice Governor candidate, Congressman candidate, or etc. Meron po bang kumbaga, nagpapahiwatig na sa inyo na gusto niyo pagpulong o whatever para maging kaalyado ninyo? Pero to be honest, as of now, walang, totoo yun, walang nagpapahiwatig, walang dumarang sa paano ng tulong. Siguro sa tingin na hindi pa oras para bigyan ng endorsement, ano? At ang puti nga siguro yung ganyan kasi sa tingin ko, maraming mga pagbabago nangyayari, ano? Araw-araw, ibang balita, linggo-linggo, ibang mga nahilig natin tatakbuhan o tatakbo. So para sa akin siguro, tayo October 1, ang isang conviving para matapos na, no? So siguro, para tayo makita ng kandidato, meron mo na magpapasin sa budget hearing. Maggulo pa no? Baka tayo malito. Baka sa dami ng mga gusto tumakbo, tayo malito. Baka ako tayo ng oras, ano? At tayo natin mo ng tumiling, ano? Magmatiling na sa katitingan. Kasi totoo lang, ay nakakalito rin yung mga balita, no? Nakakalito. Iba-iba ang ating naririnig. So, ngayon nangyari yan, sa tagal ko sa politika, kailangan ko nakanaras ng ganyan mga maraming changes, ano? So, atin lang ang tayo, mabuti pa siguro para kayo. About this days, we will approach the through So, these days. atin lang atay siguro na may tumatok sa atin. Sa statement sa na parang nagpapaliwanag na his running. Ngayon parang tanang na his running for governor. Well, yung balitang yan, ang tatapusin ko ay hindi ko pa naririnig. Kaya ko lang narinig from you. Ano? Yan ay sabi ko ang info lang. Ano, ha? And of course, bilang isang politiko, ang aking reaction dyan ay mag-ate lang ako. Mag-ate lang ako ng mga kaganapan pa. Kahit na rin naman sila. Mahirap pag-comment isang bagay na tentative eh. No? Mahirap pag-comment. So, no comment muna ako. No comment ako sa bagay na yan. Wala pa namang kalaman ni Pawai na lumilitaw. Mahirap din magsabi ng ganyan. Politiko tayo. Laging handa na dapat. Sasabihin ko lang walang kalaban pagdating ng filing, ng deadline. Doon na malalaman kung meron tayong kalaban o wala. So, October 8, antayin natin. Kumustahin mo natin yung sa Ligpit at yung kalaban nyo. Ang laki pala ng kaya yung dapat nagkaroon ng trabaho sa Ligpit. Kumusta po ito? Well, ano ko, isa yan sa na-discover ko sa aking dalawang bilang congressman. No? Yung ako hindi pa congressman, di ba? Napapanood mo sa TV, yung mga hearing. So, katulad ninyo, ang reaksyon natin ay parang sayang, kasi ilang oras ano ba ang kongreso, hearing ng hearing, hindi sila nag-investiga. Ano bang pakilabang yan? Pero ngayon, nakikita ko, may pakilabang pa rin yung mga hearing na yan. Unang-una, oversight function ng Congress meeting. Nakikita ng Kongreso kung paano ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno yung pondong ibinigay ng Kongreso. Kasi ang Congress ang naglagay ng pondong yan. Ang Congress ang na-appropriate ng pondo. So kung nagbigay ang Congress ng pondo sa mga departamento ng gobyerno, may kapangyarihan ng Congress tanungin kung paano ginastos yan. Kasi taon-taon nagbibigay ang Congress ng pondo sa mga departamento, sa budget, para kasusin ng department, para implement yung proyekto. Pagkatapos, babalik ulit sila sa amin para humingi ulit. So di ba, tama lang naman, teka muna, nagbigay kami ng isang taon sa inyo ng ganito kalaki, paano mo ginastos? Na-implement pa yung proyekto.
may nakinabang ba? Kasi palaki na palaki hinihingi eh. So, yan ang dahilan kung bakit ang Congress nag-iimbestiga. Hindi kami pwede bigyan lamang ng budget sa iyo. Kailangan i-justify mo na nagamit yung budget sa tama. So, yun ang pakiramang ng investigasyon. At ang isang example nga sa DepEd, na simple tanong lang, inosenteng tanong ko, yung para nagbibigay tayo sa maraming tanong pa at may mga lumabas na mga impormasyon. No? Sa pagkatanong ko, lumabas na meron parang 22,000 teacher positions na bakante ang DepEd, may 9,000 non-teaching positions bakante rin, and another 9,500 teaching-related positions na bakante. So total of 40, ilan lang yun? 22 plus 9 plus 9,700. Mga 41,500? 41. So, may 41,500 vacant positions sa DepEd as of today. Ano yung implikasyon yan? Lahat yan pinontohan ng Kongreso. Lahat yan may laman na pondo na hindi na nagamit, nakatenga, nakabimbing sa DepEd. So, sa halip na magamit yan sa ibang bagay, nakasayang lang. So, yung 41,500, pagpalagay mo na 10,000 lang yan. Ang sweldo ko doon, hindi kasi malaking sweldo, hindi pa dyan, iba-iba. Pero average lang na 10,000. I-compute mo kung ilang billion yan. 10,000 pesos times 41,500. Ilang napakalang pera yan. Natutulong lamang sa DepEd. Sa halip sana magamit sa ibang proyekto. So, yun ang reason kung bakit talagang diniin, inusisa ng mga congressmen ang DepEd sa bagay na yan. 3 araw yung hearing at ako yung para ako natuwa ko na yung tanong ko na kumpisa para ma-discover na parang 41,500 na bakante. At yan ay may pondo. So, sabi lang, sayang, di ba? Oh, maraming teacher tayo, overload daw. Nagtuturo, multi-grade, 3 sections ang tinuturuan. Oh, may mga teacher tayo, ilang subjects ang tinuturuan. Kahit hindi niya major, obligado siya magturo kasi wala yung magtuturo. Diba? Ayun pala, meron kang 22,000 teacher items na hindi na bibilang. Nasa yung mga buwan pa sa taon-taon, sa DepEd. Nakikita ko sa balita, ilang libo lang pa hindi kuhari ang DepEd yan. So, kung hindi nangulit ang Kongreso, hindi mo nalaman yan. Diba? Ay, DepEd lang yan. Yung ibang mga departamento, ganoon din. Hindi nagkakaroon sa pera. So, yan ang kailangan ng mga investigasyon. Kaya, Jake, tama yung ating mga iyong katanong. So, nangako naman ng DepEd na bibili sila ng hiring. Bibili sila ng hiring ng mga teachers. At ako nga nag-suggest kung kulang ang sigurado sa math and science major. Sabi ko, yung ibang mga hindi naman education graduate, pero graduate ng BS Math, BS Physics, BS Chemistry, i-hire na rin ninyo. Huwag lang yung education graduate. Diba? So yan ang kailangan ng mga investigasyon. No? Dati hindi na-appreciate yun pero ngayon nandun ako na-appreciate natin yan. No? Alam tapos, yung bawang pagkakalaki ng public position, nandiyan kayo sa mga teacher, yun ko kayo. Isa nagiging aplikado yung mga estudyante natin nagiging mahinga. At yung kanilang pag-aaral dahil yung mga teacher. Sabi mo nila, isang teacher, 3 seksyon tinuturuan. Kaya, very poor yung ating mga estudyante. Isa yun. Malaki ang factor nun. Pati yung teacher, pwede pagod na. Kung 3 section yung turuan mo, hindi mo na-asahan teacher na yan, magiging maayos ang pagtuturo. At yung mga bata, ganoon din. Kung siksikan, ba't malaki ang size ng klase? Kasi kulang ang teacher. Diba? Dapat talaga 30 lamang ang mga bata sa isang klase. Pero kung kulang teacher, pinagkasama lahat 60, 70 sa isang section. Kasi kulang teacher eh. So, ang punto natin, ang dahil para ng bakante. Diba? Kaya, yan ang lumalabas ng investigasyon natin. Teka muna, sino hindi pa tatanong? King, Arinjo, and Ed ulit. Sir, question ko po. Are you in favor po dun sa... what can you say po dun sa sinabi ng NEDA na hindi ka mahirap kapag 64 pesos ang iyong kinakain? At saan po kaya tindahan yung sinasabi nung... Alam mo, kung sayang, yung meta kasi, tapos ang hearing, unang araw. Sinabi yan itong isang araw lang. Pero kung yung sinabi niya na hindi sigurado pisado.
yung sekretary ng NEDA. Pero naman, babalik sigurado yan sa plenary. Sa tatanong natin yan. Siguro, hihingi natin ng pagkakataon paliwanag. Kasi, nag-react kayong isang kasama ni Congresswoman nakasala ng DTI. Sino ba? Kayo ba? Kakain ng 64 pesos. Isang araw yun at 3 meals, so 20 pesos. Siguro mali yan, ano? Mali. Mali yun. Dapat yung mga nasa mataas na posisyon sa cabinet, mag-isip muna bago magsalita ng ganyan. Ano? Dahil mapapahamak ang kanilang mukhang posing, ang presidente. Malaking insulto yun, yung 64 pesos. Kaya gusto natin pagpaliwanagin din ang NEDA Secretary pagbalik sa Kongreso kung tama ba yun o na-misquote lang yung kanyang tao na nagsabi ron. Kasi no person in his right mind na nasa NEDA ka pa naman, hindi makasabihin yung 64 pesos sa isang araw. Walang ganon, ano ha? Pero sa may pinangutan po sila like 7 pesos yung noodles at saka 4 pesos yung 3-in-1. Kaya nga tanong natin, saan kaya palengke sila namimili? Sabihin sa atin, para doon tayo pupunta rin, ano ha? Kung meron ganon. Para ng interpretation ko yan sa Committee on Agriculture noong nakalagang buwan, yung kinekursyon natin yung rice tarification na hindi naman nakatulong para pababa ang presyo ng bigas, ini-insist yung isang undersecretary ng DA na pumababa ang presyo ng bigas. Kaya ang tanong sa kanya, isang palengke na mimili ng bigas, sabihin mo ito natin papupuntahin ang mga mahihirap. No? Kasi hindi natin nakita na bumaba ang presyo ng bigas ng certificate. No? So sana yung mga nasa, kung gusto kasi mga sa kabinete, baka nagre-relay sa mga report sa kanila. Hindi napunta ng palengke, ano? Kaya siguro, yung secretary ng NEDA, babalik niya sa Kongreso, babalik niya sa plenary. Siguro tatanungin siya kung anong basis ng 64 pesos na yun. Sige, mamaya sabihin. I-reserve yung tanong mo at yung munang paunahin itong dalawang nasa likod at saka si Ed. Babalik kita, Jay. Nag-file po kayo ng sa Kongreso yung amendments sa rice tarification. Mag-going niya tayo. Pasado na yan sa House. Are you going to file naman asking itong ipiralo na baka kailangan i-amend ito? Or kasi ang malaking epekto po sa atin dito sa Lalawigan, oriental dito ng Oriente. And among the reasons na sinasabi ni Gian Dulon ay dapat mag-imbestiga talaga kasi nasa batas lahat ng aming ginagawa at sinisingil si Papa. Well, yun na ang isang priority ng Marcos administration, yung amendment ng EPIRA law. Yung EPIRA law, almost more than 20 years na. Okay? At ang layo ng EPIRA law, unang-una, magkaroon tayo ng reliable supply, tiyak na supply ng kuryente, at hanggang murang halaga ng kuryente. After 20 years, kita naman natin, hindi natupad ang pangako ng EPIRA. Kulang pa rin ang supply ng kuryente, hindi lang sa Oriental Mindoro, kundi sa buong Pilipinas. At mahal pa rin ang sige ng kuryente, hindi lang sa Oriental at Occidental Mindoro, kundi buong Pilipinas. Kaya dapat talaga ma-review ang EPIRA law. Pero inaantay natin ang administrasyon na magpadala sa Kongreso ng administration proposal. Kasi nga, yan ay napaka-technical at masalibuot na batas. Kailangan talaga pag-aaral ng eksperto yan. At niniwala naman tayo na nandyan sa Department of Energy, sa ERC, sa LAPOCOR, yung mga talagang expert sa bagay na yan. Kaya ating inaantay ang pagkasabit ng Malacanang ng tinatawag na administration bill na nag-a-amend dyan sa EPIRA law. Kasi hindi pwedeng per section lamang ang amendment buo pa na siya. Jay? Kung any update po on national level dito po sa PhilHealth, kasi Dr. Tony Liachon po ay very vocal sa kanyang pagsasalita sa public po na panawagan for PhilHealth na isama sa services nila itong laboratory at saka po itong sa mga outpatient at itaas yung case rate. Any update po on national kung nag-public hearing na sila, nag-budget hearing na po ba ang PhilHealth? Padalawa ay I would like to comment po yung office of the congressman sa first district po natin na talaga namang mas napapakinabangan ng mga tao yung tanggapan yung po sa PhilHealth. Salamat ha. Sa PhilHealth. And
padalawa po ay yung services din. Kasi among all, naranasan ko siguro in the previous months po na yung mga tao talaga ay, yung mga tao ay pipila, tapos may hirapan sa requirements, but on sa tanggapan po ninyo ay halos yung mga tao na din Any update po for the PhilHealth? Pero una-una, talagang marami na tulungan yung ating medical assistance program sa Office of the Congressman. No? At talagang malaking pondo mula sa tanggapan natin. Nahilaan ko sa bagay na yan. Nasa 130 million pesos na yata mula noong 2022 at nasa halos 20,000 patients na. Isipin na lang natin kung wala yung programa yan. Puro ilagay ko sa sementong, karsada, o tulay, no? Hili-hili naman ng mga barangay, mga munisipyo, ay saan kaya pupunta yung mga mahihirap na kababayan natin. So every day ay nakikita natin yung kalagayan ng mga kababayan na may sakit ang pamilya o kamag-anak na talagang malaking problema ang pinagdaanan kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Kaya nga, naisipan ko na ilungsad no, yung proyekto yan at lagyan ng malaking pondo. At marami natulungan yan. Hindi halos makapinawari ba mga pasyente na halos nasasagot natin ang malaking bahagi ng kanilang bill. Halos lahat na. At kukunti na lang yung tinatawag na out of pocket. Kaya marami natulungan yan yung programa natin yan. Pero ang tanong, hindi naman dapat dyan lang. Paano, congressman na yun ang district pa ng Oriental ito, o in other places, di ba? Kaya dapat talaga, PhilHealth, ang mandato, may mandato dyan, kaya nga may PhilHealth para mabayaran yung hospitalization at ma-reduce yung na out-of-pocket expenses ng pasyente. Kaya hindi nangyayari. Kung sir, 100,000, 200,000 ang bill, ang sa ng PhilHealth, 5,000 lang, 10,000 lang, di ba? So, makakarating yun. So, bakit ganon? So, tama talaga pagpaliwanag ang PhilHealth. Hindi pa rin nag-hearing ang DOH PhilHealth. Kaya, a-attend ako sa hearing at itatanong din ng bagay na yan. Ano? Malaki naman ang pera ng PhilHealth. Saan nagagaling ang pera ng PhilHealth? Premium contributions natin lahat. Lahat tayo, whether nasa government or private, ay merong premium contribution. Kami nasa government, mandatory deduction. Yung nasa private sector naman, ay voluntary contribution. So, malaking pera sa premium pa lang. Number two, yung share ng PhilHealth sa mga SIM taxes. Malaki yan. Yung share ng PhilHealth sa taxes sa alcohol products, cigarette products, malaki rin yan. At pangatlong source ng pera ng PhilHealth, yung subsidy ng national government. Ang national government may direktang subsidy, binibigay sa PhilHealth para dati ng paggastos. So, tatlo ang sources. Nasaan yan? Bakit hindi gamitin ng PhilHealth para increasean ang benefits? Ngayon, yung binawi ng national, yung 89.9 billion, yon ang subsidy ng national government. Hindi yung premium ng mga PhilHealth members, hindi yung share ng PhilHealth sa mga taxes, sa SIM taxes, sa mga alcohol, cigarette. Yun yung pera ibinigay ng national sa PhilHealth subsidy. Ngayon, nung nakita ng Department of Health, hindi naman pala kinakasos ng PhilHealth, binawi ngayon ng national. Sabi ng national, binigay namin ito sa iyo, hindi nyo naman ginagastos, ibalik nyo sa amin. So, dapat talagang managot dito ay ang PhilHealth management. Hindi ang Department of Finance. Kasi binigyan ka ng pera ayaw mong kasusin, kukunin namin yan. So, dapat PhilHealth ang magpaliwanag. Bakit ang dami nyo pa ng pera, hindi nyo ginagastos? Diba? So, ang ating abangan ang hearing ng PhilHealth. One more kung another incident ng oil spill sa bansa. Any legislative measure on the part niya po ng mga mababatas natin for the protection? Kasi there's malaking pa rin yung posibilidad ng mga mahulit po ang mga bagay. Yes, nangyari sa ating oil spill 2023. Nangyari nung kamakailan lang sa Bataan. No? Sa Bataan pa kasi, marami tayong batas na on environmental protection, on maritime safety, enforcement yan. Enforcement ng Marina, ng Coast Guard. So, katulad doon, yung dalawa pa yung tanker na lumubog nung kanina,
bakit papayagan? Alam naman may naghabagat. Wala kang typhoon signal, pero may mga warning, ano? Na habagat, gale warning. So, ang tanong, bakit pinayagan ng Coast Guard? Bakit pinayagan ng Marina? So, sapat na kami sa bagay na yan. Dapat ay matindi ang enforcement ng Coast Guard at Marina. Kaya sa hearing ng DOTR, ating ulitin yan. Ngayon yung tanong kasi ni Jake about PhilHealth, connect ako sa update sa tanong ni Jake din, ano ha? Yung regional, so ano naman natin, nagkaroon ng unexpected, hindi inaasahang development sa usapin yan. Akala natin, smooth sailing na ma-approval yung conversion ng OMPH into a regional Mimaropa Hospital sa ilalim ng DOH. Hindi nangyari yan kasi ay nagpahid ang provincial government na hindi sila pabor. Yung OMPH ay gawin under the DOH as a regional hospital. So, dead luck. Kung hindi nangyari yan, tapos na sana. No? Na-convert na sana yan. Kaya lang, alam natin na mahabang proseso pa rin yan. At ayaw naman natin na hindi tayo pa sa mga agaw. No? Ang DOH hindi mga agaw ng hospital kung ayaw nang ibigay. So, ang pwede compromise proposal is a new regional hospital under ng DOH na. Yung specialty hospital sa tinatawag. Kasi priority ni Pangulo rin yung regional specialty hospitals. Ano yun? Yung regional heart center, regional cancer hospital, regional lung, regional kidney center. Para daw yung mga nasa probinsya, hindi na kailangan pumunta ng Maynila para mag-opera sa puso. Hindi na kailangan pumunta sa NTTI kung may sakit sa magkapa-opera, may sakit sa kidney. No? Hindi na kailangan pumunta ng Maynila para magpagamot ng cancer. Kaya sa tingin ko naman, pwede rin compromise yun. Kaya yung formally offering kay Governor na idurate ng provincial government yung site ng old hospital sa Barangay Ilaya, ibigay sa DOH para matayuan ng DOH ng regional specialty hospital. No? Para regional PGH yan, regional heart center. Yun, kung ayaw pumayag na i-convert yung kasalukuyang hospital, ibigay para matapos na. So, nasa kanilang bola. May action ako, provincial government regarding that. Oo, sa ngayon wala pa. Ang kailangan lang i-donate ng provincial government sa DOH yung luma sa Barangay Ilaya para at lalagyan natin ang pondo yan. So, ang bola ay nasa provincial government. So, bakit magtagal pa po kung sakasakali? Ay magtatagal kumpara doon sa conversion. Diba? Pero, kung talaga kayo ibigay yung OMPH, kaysa nang sa wala, pwede ako pumayag. Ako nang ang nagko nagbigay, pag-compromise. Ang tanong lang, nanawagan tayong idurate ka agad ng sagunin panlurigan sa DOH, lalo din panahon. Just in case na hindi na sa Yun ang problema natin. Yun ang problema. Wala tayo. Wala nang regional hospital, wala nang improvement, wala kayong regional specialty hospital. So, ang magdideprive ng servisyo ng taong bayan. Kaya nga we're appealing sa provincial government na idurate yung OMPH site sa Ilaya, sa DOH, para mapondohan ng DOH at gawing Regional Cancer Institute, Regional Heart Center. So, tingin ko yun ang mas maganda na solusyon. Bakit ang Batangas wala namang provincial hospital? Ang nasa kanila ay ang regional hospital. Bakit ang Mindoro kailangan pa ng provincial hospital? Siguro makasagot yan ang provincial government, sa bagay na yan, Jake Ramirez mo, sasagutin yan. Alam ko ni Jake Ramirez ang mga sagot sa katawan. Para sa akin, ang mahalaga, sana ay may access ang mga kababayan natin sa Matinang Hospital, di ba? Sandi? Kasi ang kawawa, hindi, ang taong bayan. Walang access. Alam niyo naman ang nangyayari, di ba? Hindi lang pati yung taong bayan, pati po yung mga health worker diyan, talagang malaki din po ang problema. Kaya pagka talagang tinanong nyo sila at sinurbay yung mga opinion nila, gusto na nila maging regional hospital. Yes, yun din mo. Nakikipag-unayan sa akin yung mga yun kasi under ng DOH, mas malaki ang sweldo mo. At may security failure, di ba? At pag under ng DOH, we have to admit, walang politika dyan. Hindi ka subject every 3 years sa election. Because your boss is a politician, siyempre, natural yan. Normal yan. So kawawa yung health workers na natadamay sa politika kahit ayaw nila. Sir,
It was built under your administration. Yung ako'y governor, yung hospital na yan, 2019. Sa inyo po experience, how hard to manage yan as governor? At mahirap talaga i-manage yan. Kaya nga, kung ikaw ay, kung hindi ka kasing yaman ng mga mayamang probinsya, mas better na, nasa DOH yan eh. Makakatipid ka ng malaking pera. Kasi yung kuya ay under DOH, yung sweldo pa lamang, kahit na 100 millions yan. Diba? Even the supplies. Supplies, oh. Yung mga, yung bill mo na, yun na, is it already alone? Yung original na, Hindi na ipasa ng Senate. Dahil na nagkaroon ng contrary position ang provincial government. Yun. Pero kung yun ay hindi nag-oppose, ay naipasa na yan noong Marso pa. kasi sir, kung yan ay batas na, ang provincial government, eh, yan na, wala lang, Yes. wala lang Yes. magawa. Oo. Sa Kamara, naipasa yan. Sa Senate, nagkaroon ng problema. Doon nagpahayag ang provincial government ng ibang pananaw. No? Yung nasabi ko, oppose. Ibang pananaw na. Pero was na, umasa na sa Senate, at ang batas na. Yes, oo. So, ang provincial government, wala nang ano dyan. Yes. Kaya nga naman, Senate siyempre, sinasaalang-alang yung stand ng provincial government. Ano? So, we will have to compromise, ano? Para ma-save yung proposal. Kaya ang ating compromise, kung ayaw nyo ng conversion ng OFPH into a regional DOH hospital, baka pwedeng inulit na namin yung lumang site para ang DOH na makakuha ng kanyang sariling hospital. Meaning ko, hanggang hindi pa nila dinodonate, yung batas na yan sa Senado is nakatingga. Yes. Wala, hindi nagalaw. Pwedeng mabago yan. Kumbaga, pag-iba ng administration, pwedeng mawala yan. Kung hanggang sa katagalan ay hindi pa may ano. Possibility yun. Possibility. Linawin natin yung bill. Ang laman ng bill, I understand, conversion of OMPH to regional hospital. Under DOH. Under DOH. Yun yung bill. Oo. Yung bill na yun. Pero iba pa yung issue na if ever na-donate na yung lote sa Ilaya, sa DOH, mag-build ng regional hospital. Ang DOH. Ang DOH. Yun ang compromise. Yun. Kasi nga, hindi pa more ang provincial na yung OMPH ay convert. So, ang compromise, ito rin talaga yung sa luma. Yeah. Sa DOH. Para din sa pagawa ng sariling regional specialty hospital. Like, para heart center, kidney, Malinaw yan. cancer, Hindi general. Malinaw yan. Meron po bang sinabing dahilan si Governor Bots Color tungkol doon sa oppose niya doon sa original bill? Samantalang, nung una namang nilalaban niya ng ating ninyo, ay isa sa sumusuporta niya sa bill na yan. Supply ng yun nga, kaya tayo nagtakarin at nag-iba ang pananaw, no? So, yun ang dahilan, kaya nabibig ang usap niyo sa Senate. Kailangan po ba talaga na ang provincial government ay mag-donate sa property? Or kunyari, may mga private dyan na gusto mag-donate? Hindi, yun ang pinakamabilis natin kasi wala namang private mga nag-donate eh. Oo. Ang pinakamabilis nag-donate ng provincial government, yung old site sa DOH. Yung pinakamabilis. Sir, yung pondo ng house bill nyo ay para sa conversion. Oo. So, pag construction, ibang bill na naman yun. Baka i-amend na lang yung bill sa Bicameral Conference Committee. I-reward na lang yung bill. Okay. Hindi na kailangan bumalik sa step 1. Oo. Kasi yung mga patients coming from Occidental Mindoro, Romblon, minsan Panay, dito dinadala. Yes, oo, marami. Romblon, San Jose, Occidental. Even Aklan. Yes. Yes. Kaya, kasi ang ano nila, magaling ang mga hospital dito, private and Sa public. private dinadala. Karamihan ay private. Kaya dito dinadala. Kaya ang mga hindi natutulungan, ito ay ibang bayan din. Oo nga. Kaya lang, out of compassion, hindi natin tinutulong na yan. Sa ibang congressman niya, ibang distrito, sabi, hindi ka mataga rito sa district, hindi na pinupigay. Pero kami, kahit ibang bayan, ay ito, umubresan, tinutulungan nila namin. Pati yung Porong Palawan, dito rin dinadala. Dito rin. Marami tayo sa ating record sa ating opisina. Taga Palawan, taga Romblon, taga Marinduque. Kasi merong, may transportation, di ba? Yung Katiklan, dito rin. Dito rin. Medyo kaugnay po dun kung we're talking about regional hospital, ito po ay pwede rin ang ibang provinces na
gusto magkaroon din ng regional hospital. Just in case, tapos mawawala yung... Kaya nga, baka mura tayo rin baka pagkatulong ng Palawan. Ha? Palawan, yes. Kaya nga, oo. Ang mga deprived ng medical services ay mataga dito sa atin. Sana, I will talk to the governor again for him to finalize or formalize yung donation. Sayang yung pagkakataon. Except for that. Kung may timeline ba kayo ni Rob kung kailan i-donate ulit? Dapat ay as soon as possible. Wala akong tayo. Dapat ay asap yan. Okay. Okay na? So, ako, ibig sabihin, take ka lang muna yung mga kongreso na Wala na yun. Kung may pala ng provision, wala na yun. Kaya we will have to search for another solution. Wala na yun. Kaya siguro, sino nagtanongin niyo kung ano ang kanilang ano? Ano sabi sa iyo? Ano sabi sa Hindi iyo? lang, i-verify. Sa may government committee, atin lamang i-amen yung bill para may mabago yun na lang na instead of conversion is establishment of a regional specialty hospital. Okay, isa na lang. Yes. Ayun pong ayuda na nang gagawin sa inyong tanggapan, yung educational assistance, yung AIC, yung ABAC, TUPAD, yung SPIL. Halos po na bigyan na lahat ng grupo dito. Yung grupo naman po ng media, paano kaya kami makakapasok yan? Yung sige. sa TUPAD, yung ganyan. Sana hindi mo na nirest ng on the record, ano? Pero okay ka naman. You are qualified. Napagawin ka naman sa ating tanggapan. Yes, Sandy. Kung alam po, kayo yata po yung provincial secretary ng lakas dito? Hindi pa, wala po appointment na provincial. Sino po madami po kasi gustong siguro sa kayo, madami gustong sumapi sa partido ng lakas, gawa po ninyo. Kasi nag-aantay ng taas nyo dahil sa nakikita nilang kayo lang siguro yung malaking makakatulong sa kanila. Paano ba daw po ang pagkano dito? Pero bakit pa kumulayan na sa tanggapan at sapagkat wala namang appointment pa sa provincial chairman, diretso ko na lang sa National Secretariat ng Lakas. No? So, magpapulala sila sa ating tanggapan. Okay, wala na siguro tanong. Wala na. Meron ka bang... sabi niya, sabi ko yung relationship ng ninyo at saka ng ating gobernador. Well, ako yung partido ko, no? Cordial, tama. Saka, yes, wala na problema. Hindi ko alam siya. Wala akong problema sa kanya. No? Hindi ako nakikialam sa gawain niya. Hindi ako nakikigulo sa usapin mga provincial o sa politika. May pamit ako sa sarili. Meron siya. So, I don't know kung ano kanyang pananaw. Magkasama kami sa kasalan sa linggo lamang. Katabi kami sa simbahan. So, wala akong problema. Wala siyang problema sa akin. No? Oo. Wala siyang problema sa akin. Hindi ko, walang problema Sino ko may problema Wala nga siya, hindi ko wala ng gobernador, ha? Hindi ako wala ng gobernador ngayong 2025. So, I am not going to challenge him. Ngayong 2025. Diba? Kaya, ako naman, hindi ako tumatanaw sa mga susunod na eleksyon. I only look at the immediately coming. Hindi ka pwede mag-plano sa 2028 Diyan natin discourage yan Kasi sila discarte mo. Doon lang sa 2025. After that, tingnan natin kung anong nangyayari. Diba? Just in case the National Secretary of the NLB through Speaker Martin Romualdez told you to run for governor in order to 2025. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari. Una-una, hindi naman ako papatakbo yung speaker na governor sa 2025. Dahil yung sa mga malaki, nakita naman yung performance natin sa Kongreso. Tayo sa mga majority floor leader. Active sa mga deliberasyon, active sa pagsusunod ng mga batas, kaya kailangan sigay yung mga ganon. So, malabo mangyari na ako itatakbo governor sa 2025. Hypothetical. Mahirap. Mahirap sa mga hypothetical, pero masagutin ko na rin. Hindi ako tatakbong governor sa 2025.
That is all I can say. No? I will run for re-election as a congressman in 2025 dahil first time ko parang maging congressman at sa tingin ko naman, ilalagap pa naman yung trabaho ng legislation. Kita niyo naman, ating ginagawa sa Kongreso. Aktibo tayo sa deliberasyon, aktibo tayo sa committee at saka sa plenaryo. At tayo ay nagpa-file ng mga batas, paano ka ng batas, naghihimay tayo ng mga batas. Kaya isang larangan ito na gusto kong tabanan. Kaya hindi tayo tatakbong governor sa 2025. Tatapusin ko. Yang bagay na yan ay kung tatapusin, kung tatanungin, mas gusto kong tapusin. Mas gusto kong tapusin ang pagiging congressman sa 3 terms. Paano po kung sakali sa sekretary na lagyan ng governor ang lakas ng party, ng mga lakas party? Meron ba kayong... Wala akong bakit. Hindi namin pinag-usapan sa partido yan. Hindi nag-usapan lakas kung sino nilalang ang governor. Yan ay wala sa aming priority ngayon no, sa parang ito. No? So that I can say na walang hakbang ang lakas sa ngayon para maghanap ng panlaban sa provincial. No? More on sa local kami nakatuto. Sa district, wala rin kaming lakas para na at this point. Pwede po kayong kung bilang wala talagang may laban ang lakas. Pwede kayong makipag-coalition sa ibang partido para do sa isang Tingnan natin, pwede naman. Pwede magpag-coalition tayo sa sino man. Pwede tayo magpag-coalition for governor. We can even have a coalition with the incumbent governor. Di ba? Hindi yan imposible. Di ba? Sa politika lahat imposible. Di ba? Nasa tamang usapan yan. We can lakas yan join forces sa governor, with the incumbent governor, or whoever we run. Di ba? So lahat ng yan ay open sa possibility. Yung kasi mahirap kaya sa mga kayo nagkakasura sila ulo. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Matagal pa naman, October 8. Let's wait for October 8. Yan ang si Uzi. Si Uzi akay na lang. Opposition yun eh. Papalang pag-atay na lamang. Kung sino papalang. Yes. Yun lang. Mahirap pa mag-speculate at this point. So, di mo natin pag-usapan yung mga bagay na yan. Sa likod na ng So, camera. kung wala na, si Joy will impart to it. Joy, pero may lunch ka ba? Sige. Okay, salamat ka. Ayos naman tanong mo. Boss, DSN. Ano yun? Ano yung political party? Sino ang pag-ibig ito? Ano sa pala? JF Blue. Si Jay ka na mag-usap ko, ano ha? Ito. Okay lang. DSN.